Christopher, so gaano katagal mong karelasyon yung ina ng bata? Ano lang po ma'am, mga 5 to 6 months lang po kami nagkaroon ng relasyon. 5 to 6 months. So hindi talaga kayo nag-live-in, hindi kayo Hindi po. nagsama. Kumbaga, Ganon. Okay. Nung nagbuntis siya, pinaalam naman niya sa'yo. Opo, pinaalam naman po niya sa akin. Pero nagtapat po siya na may nakarelasyon din po siya ng dati pong ex niya. So may issue ba tayo kung sino ang tatay ng bata? Oh, wala po. Wala naman. Okay. I am assuming 14 years old na yung bata, nag-aaral na ito, may birth certificate ito. Ikaw ba ay pumirma sa likod ng birth certificate para Hindi. Hindi po. Okay. Kailan mo huling nakita mo ba yung bata nung pinanganak, nung Hindi po. nung lumalaki, ganon? Nung ano lang po siya, 8 years old lang po siya nakita. 8 years old na nung nakita mo. Oo, Pero kailan mo nalaman na may anak kayo? Nung pagka Agad-agad? Agad, sabi po kasi niya na sa akin po yun. Okay, pero nung nanganak siya, nung nagbuntis siya, wala ka doon. Wala po ako dun sa tabi. Nung nanganak siya, wala ka rin sa Wala tabi rin po niya. kanya po. Okay, habang lumalaki ang bata, nagbibigay ka ba ng sustento? Opo, Tumutulong ka ba? Opo, tumutulong po ako. Walang mintis? Tuloy-tuloy? Hindi naman po, may mintis naman po. Kasi po nagkaroon po ng pandemic, doon na po kami nagkaroon ng putol na ugnayan. Po. Okay. Pero wala na kayong relasyon? Wala na po. Wala na kayong relasyon? Opo. Okay. Ikaw ba ay may ibang nagpapatibok ng puso mo na ngayon? Wala. Wala po. Wala. Okay. Ang ano ko lang po nito, hindi ko po maiuwi sa amin kasi po hindi po matanggap ng tatay ko na anak ko po yun. Hindi po sigurado po na akin po yun. Kaya gusto ko po sanang ipa-DNA test yung bata. Si tatay, si lolo, Si lolo ang may Opo. issue. Opo. Okay. Pero si nanay, yung ina ng bata, wala namang problema sa kanya. Handa naman siya, di ba? Opo, kinausap ko naman po siya kung willing naman siya magpa-DNA test na kami dalawa nung ano. Willing naman po siya na magpa-DNA test para sigurado lang po. Ikaw, sa sarili mo, nung nakita mo yung bata, lukso ng dugo pala ang term. Shari, lukso ng dugo. Kamukha mo eh. Yung bata eh. Pati noo. Pati yung hugis ng mukha. Mata. Kamukha po ba, ma'am? Si nanay ba ngayon, si mami ngayon, ay may iba na bang kinakasama? Nag-asawa ba siya? Ano po, nag-asawa po siya. Nag-asawa. Opo. So may, as in kasal talaga. Hindi ko po sure kung nagkasal Kasi po sila. baka naman siya rin yung sa babae, sa side naman ng babae na nananahimik na siya, yung kung tanggap rin naman nung kanyang kinakasama o ng asawa niya ngayon, baka kaya hindi nagkikipagkita. May mga kapatid ka ba? Meron po. Panganay ka ba? Bunso? Pangatlo po, 2 kambal siya, sumunod po ako dun. Dalawa, may kambal. Opo. Tapos ikaw na. Opo. So 3 kayo. 4 po, bali. may isa 4. po. Magandang hapon sa iyo, Mayet. Magandang hapon po, ma'am. Oo. Mayet, nandito ngayon si Christopher at gusto niyang makausap ka. Tama ba na dati mo siyang naging karelasyon? Opo. Oo. At tama rin ba na nagkaroon kayo ng anak? Opo. Oo. Mayet, matanong ko lang, bakit parang pinagkakait mo daw o hindi pa nakikita ni Christopher ang anak ninyo simula nung mga 8 years old siya hanggang ngayon? Hindi po, ma'am. Bali po, hindi ko po sa kanya pinagkakait yung bata. Actually po, gumagawa talaga po ako ng paraan na hindi yung parang talagang magkaroon sila ng communication. Bali po, nung time na yung bata siguro na yung maliit pa siya, may communication na sila. Tapos, nasusuporta, nakakapunta pa nga po kami ng Bulacan nun eh. Pinupunta po ko sa kanya yung bata. Tapos, na-stop po yun. Kasi nga, sa mga haka-haka, parang dun siya naniniwala. Kasi imbis kaming dalawang mag-usap, mas paniniwalaan niya yung side niya. Tapos, na-stop po yun. Siguro, nung grade 4 na yung bata, si Boy. Doon naman po siya na balik pa suporta. Yung binibigyan niya nga po kasi yung bata naman po ang nangihingi sa kanya. Tapos, yun nga, sinabi niya sa akin na ipapadiin nga, kung okay lang, willing daw po ba akong pumayag na ipadiin yung bata. Sabi ko naman po, opo. Kasi sabi ko, para matapos na po. Kasi sa akin po, ako ang nahihirapan. Tuwing lagi kong ini-explain sa kanya na, bakit? Hindi mo kayang manindigan sa sarili mo. Sabi ko po sa kanya. Kasi sabi ko, yung bata yung naiipit. Sabi ko sa kanya, sabi niya kasi nga daw, yun na, yung tatay nga daw po niya, ganyan-ganyan. Sabi po niya sa akin. Sabi ko, dapat, ikaw mag-isip sa sarili mo. Sabi ko, anuhin mo kung hindi man pumayag ang tatay mo, gawin mo para sa sarili mo. Wala naman siya magagawa. Sabi ko, kung sakaling mag-desisyon ka ng para sa'yo eh.
May punto rin si Mayet. Ano naman ang sagot mo dyan, Christopher? Ang akin ma'am, hindi ko po si hindi ko po si yung anak ko po hindi ko po maidala sa tatay ko, hindi ko man lang kaya po Kailangan mo na ebidensya. kailangan po na ebidensya. Kailangan mo ng matibay na pruweba. Opo, baka po kasi ipagdaan po yan, sino ba yan, magano po. Napakahirap naman pong tanggapin ng bata yung ganun pong pangyayari. No? Kasi yan ang ganun. Okay, may punto rin na para lang plastado lahat Opo, at saka wag masubject yung bata sa hindi magandang hindi po mga matanggap. haka-haka Opo. o pananalita. Kasi minsan pag mga matatanda na o ibang mga tao, alam mo na kung may mga salita-salita, pero kung may hard evidence talaga, mas matinding kapit yun. May birth certificate ba ang bata? Meron po, ma'am. Sinong nakalagay na tatay? Minilagyan mo ba ng tatay o hindi? Hindi po, ma'am, kasi tinanong ko po yan sa hospital nung time na pinagawan ko siya ng birth certificate. Sabi po, hindi daw po dilagyan ng pangalan ng tatay. Okay. Kasi wala siya doon. Hindi ng nanay, bawal daw po, hindi daw po pwede. Oo. Tsaka kasi wala siya doon. Pwede naman actually sana kung nandoon siya para pumirma doon sa likod. Mayat, matanong ko rin lang, ikaw ba ngayon ay may iba na pamilya? May pamilya ka na ba? Meron po, may kinakasama po ako. Okay, ilan na ngayon ang anak ninyo? 4 po sila. Puro babae. 4. So, pang-5. Yung panganay, bale, Opo. itong Yan anak po yung panganay ko po. ninyo ni Christopher. Kumusta Opo. naman ang pakikitungo ng kinakasama mo kay Boy? Okay naman po. Bagong sama po kami hanggang ngayon, okay naman po pag niya po dun sa anak ko, pagtrato niya po. Ito naman, sa'yo naman ang tanong na ito, Christopher. Kung may DNA test, sigurado ka rin ba na matatanggap ng tatay mo? Ang party list na masasandalan. Axia yes! Number 68 sa balota. Baka naman kakaiba yung pananaw ng tatay mo. Opo, matatanggap naman po yun. Wala naman po na siya magagawa pagka natanggap po na talagang lumabas na. Iba yung wala na siyang magagawa, ha? Doon sa bukas talaga ang loob niya na tanggapin ng bata bilang kadugo niya. Opo. Diyan sa bagay na yan, doon ako kakampi kay Mayet na kailangan manindigan ka. Opo. Oo. Mayet, pagka nagkaroon ng katibayan na anak nga ni Christopher, ikaw sa panig mo naman, ano naman ang expectations mo? Mas lalo po akong matutuwa kasi yun lang naman po talaga yung sa kanya po yung may problema. Sa akin po talaga wala. Kasi noon pa po talaga nilalapit ko na yung bata sa kanya. Nandun lang yung talagang nakakapagitna sa amin yung tatay niya, yung lagi niyang pinoproblema nga po. Ikaw naman, Christopher, ano naman ang expectation mo? So kung kunwari, ayan na, mapapatunayan nga na ikaw, hindi mo naman siguro kukunin ng bata. Hindi po. Kumbaga, kasi nakakaano naman po sa kanya kung ano. Kung willing naman po siyang ibigay sa akin, wala naman pong problema kasi wala naman po akong kinakasama. Pwede ko naman ako na po mag-alaga sa kanya kung papayag po siya. May ganyan na usapan. Mayet, ikaw? Oo. May ganyan na, kunwari, pag-aralin, gano'n. Or kung minsan, doon sa'yo, or magbabakasyon. Ganyan. Mga ganun po. Opo, okay lang po sa akin yun. Basta nasa bata po, ang bata po, willing naman. Wala naman pong problema sa akin yun. Okay. Although yan, ano yan ha, kumbaga tinatrabaho yan. Hindi naman agad-agad na yung loob ng bata, yung mahuhulog ang loob ng bata sa'yo kaagad-agad. Dahil hindi po kami magkasama. Nagkakausap ba sila, Mayet, kahit telepono lang? Hindi po, ma'am. Hanggang chat lang. Kasi sinasabi ko po sa anak ko na i-video call yung papa niya. Oo. Ewan ko po kasi hindi naman nagsasabi sa akin. Sabi ko nga po, pag halimbawa binibigyan ng papa niya, sabi ko, i-video call muna ako, kaya nakausapin mo, tawagan mo. Sabi niya, nag-chat na ako, ma, okay na, nag-thank you na po ako kay papa. Ayun, ganun yung sinasabi niya. Tsaka kasi teenager na eh. Diba? Opo, medyo, rin po talaga siya, mahihain. Hindi lang DNA test ang kailangan, pero siguro kailangan ng counseling, Opo. kailangan mamagitan siguro social worker na talagang professional, para rin sa bata. Yung tinatawag nating integration, no, ng bata. Para sa lahat. May trabaho ka naman, di ba? May sariling kusa ka naman na buhayin ang sarili mo. Kaya mo naman buhayin yung bata. Hindi ko isinasantabi at binabaliwala ang saloobin ng tatay mo, ha? May nanay ka pa ba? Buhay pa ang mama mo? O ano naman ang palagay ng nanay mo? Parang din sa akin po. Parang akin din po daw yung anak. Yung bata. Okay. Parang masyado lang sigurong
malakas ang ano ni lolo. No? Hindi po kasi nakita nung lolo ng tatay ko po yung bata, kaya po ganun. 11 years po kasi. Ba't po ba hindi ba nakapunta yung bata doon sa Bakit ikaw hindi mo sinabi 11 years? Ha? Nagkaroon po kasi kami ng problema ni yun si Mayet Ni po. Mayet. Opo, kaya po hindi ko na po na ipapunta yung bata ron sa amin. Pero kilala po ng family po ninyo si Mayet. Sa side ng tatay ko po hindi po kilala. Ngayon lang po siya kilala. Pero sa side ng mama mo, Kilala po siya. Kaya siguro duda Kilala. din si Lolo. Oo. Attorney. oo, kasi parang bigla na lang sumulpot, Opo. parang ganyan. Ngayon po baka Ganda pag-uwi ko. naman si Mayet eh. Oh, ganda ni Mayet to. Oh. Ngayon po baka Nakahanap pag-uwi. na nga ng iba eh. Pag-uwi Ikaw, ko. meron ka na ba? Wala po ma'am. Wala, bakit? O di ba nakialam? Hindi po ma'am. Baka naman love mo pa rin si Mayet. Di kaya? Puro kaibigan lang po. Pero marami po akong friends na babae. Hanggang kaibigan lang po ngayon ako. Kaibigan lang pala. Ganyan ano? Pasensya ka na. Kailangan lang natin ng prueba para ko si Boy. si Boy na may ko sa tatay ko na yan tunay kong anak yan na kailangan lang natin ng prueba. Di ba sabi ko na sa iyo, kailangan natin ng DNA test. Dahil hindi ko kaya na magpa-DNA test, lumapit na ako kay Rapi Tulfo. Baka sakaling matulungan tayo. Malaman ang katotohanan. Yan lang. Pero Mamayet, kayo po, alam niyo po sa sarili po ninyo na si Sir Christopher po ang tatay. Opo, ma'am. Sure ka? Opo, kasi bago naman po ako nagkarelasyon dito sa pag-uwi ko noon, nag-stay pa po ako doon ng ilang months doon sa Bulacan. Kaya nga po, si nanay, yung nanay niya po, ano po talaga sa akin. At saka, Nanay ni Christopher. Yung nanay ni anak ko. Christopher. Okay. So, ibig sabihin, walang nakasingit. Wala naman po kasi hindi ko po alam ng pag-uwi ko dito. Ano na po pala ako, one month na po ako palang buntis noon. At saka kung magtutugma naman siguro doon sa dates, ano? May mga ano yan, Opo. even under the law. Oo. Opo. Kaya ganon. Ikaw, Mayet, bukas ba ang loob mo na ma-integrate or makuha yung bata para mapakilala rin sa side nitong lolo ng tatay ni Christopher, o may agam-agam ka kasi baka mamaya hindi pa rin tatanggapin? Ganon. Sa akin po, wala naman pong problema kung halimbawa tanggapin nila o hindi. Sa akin po, anak ko po yun eh. Okay. Halimbawa sa side na lang po ng tatay niya, kung hindi po talaga nila hindi ko ipipilit kasi yung bata yung magiging maapektuhan at saka magiging kawawa eh. Christopher, marami na bang apo si papa mo at mama mo? Yung mga kapatid mo ba? May Apo, mga... walo na po ako. 8. So, Siyam po. siyam. Apo. Si Boy. Si Boy po. May mga mas matanda pa kay Boy, o si Boy ang pinakamatanda? May mas matanda po kayo. Meron pang mas matanda. Apo. 18 po yung pinaka 18. Apo, yung pinaka. Yun bang mga anak na yon tanggap na tanggap ni Lolo? Yung iba? O may issue din? Tanggap po nila. Yun naman pala eh. Apo. I-coordinate po natin yung sa ECDNA, sir, no? Opo. At Mamayet, Po? opo, kausapin po sana ni Sir Christopher si Boy. At bigyan din po natin ng chance na magka-banding, no, yung mag-ama. Opo. Opo, at kami naman na po ang bahala. Para Opo, mapaliwanagan rin si Boy kung bakit kailangan yung DNA test. Opo, Diba? sige po. Oo, para yung, kumbaga, yung proper psychological frame of mind, ganyan, mabigyan siya ng guide at Opo. maalalayan lang, no? Okay. Opo. Sige po. Okay. Sige po, sir. Kausapin po namin kayo sa kabilang studio. Okay? Okay, sige po. Opo. At para maayos din po natin yung pagbabanding po ninyo ni Boy. Opo. Pero kung sakali man, sir, no, sakali lang, sir, na mag-positive po na anak po ninyo, ang nire-request lang po sana namin, lalo na po ang lolo po, humingi po ng pasensya sa bata. Apo. Kasi masakit din po yun dun sa bata Totoo. na Yun nga kailangan po. pa ng DNA test para lang po masabi Yun nga po na... Yun nga po, doon nga po ako nag-aano sa tatay ko. Kumbaga, ba't hindi niya matanggap? Mas dapat nga matutuwa nga po dapat siya kasi meron po akong sinusuporta ang bata, ganun. Ikaw ba'y nakatira pa rin sa... Apo, sa tatay ko po. bumukod ka na? Babalik nga po yan. Yun nga po ang bala ko po. Ano po, Mamayet? Ano? Papas boy hanggang ngayon.
Actually, sir, yun po ang Yun nga sinasabi actually ng mga netizens. netizens Oo. Kasi hindi po siya makawala eh. Bakit hindi siya marunong manindigan? Natatakot siya halimbawa magalit sa kanyang tatay. Ang galit po ng magulang, pansamantala lang yan. Hindi pa rin po matitiis ang anak. Kasi ako, danas ko na yan kasi may anak na ako ngayon eh. Siyempre, alam ko, sa umpisa lang yun. Pero pag pinatunay sa sarili niya, kaya niyang manindigan, wala nang magagawa tatay niya. Kaya lang, nandun yung talagang hindi niya kaya eh. Kailangan mayroon pa rin opinion ng tatay niya bago siya mag-decision sa sarili niya. Alam mo, Christopher, matibay yung binitiwang mga salita ni Mayet ha. Dapat mong pag-isipang mabuti yun. 38 ka na, may 14 anyos ka na anak, lalaki yan. Mas maganda kung makita niya na manindigan ka. Hindi lang para sa kanya, para sa sarili mo dapat. Ha? Okay. Sige po, sir, ha? Schedule po natin. Mamayet? Po? Opo. Ano din po natin, ipapasok din po natin for counseling yung bata. Opo, kasi alam po namin na hindi rin po maganda, no, na mismong lolo po niya is duda sa kanya. So, alam ko po na hindi din po maganda i-take yun ng bata. So, ipapasok din po natin sa counseling yung bata. Kailangan mo proseso. Yung mga emosyon. Sir, sana po na intindihan naintindihan ko yung naman po yun, ma'am. Sinabi ni Atty. Ay na gayon din po ni Miss Mayet, no? Na dapat po matuto tayong manindigan. Opo. Sige po. Sir, kausapin po namin kayo doon. I-schedule po natin, sir. Depende po sa availability po ng bata. Lalo na, kasi may pasok na. Okay? Iusin po natin sa ECDNA, sir. Okay, sige po. Okay. Salamat po. Thank you ha. Maraming salamat rin, Miss Mayet.